Umaabot na sa 448 million pesos na confidential funds ang pinasosooli ng COA sa opisina ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Naglabas ang Commission on Audit ng isa pang notice of disallowance laban sa Office of the Vice President. Ipinasasaoli ng COA sa OVP ang halagang aabot sa 375 million pesos na confidential funds. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na hati sa tatlo ang pondo at sa kada release ay tig 125 million pesos. Kabilang sa dinidim sa OVP ay ang maling paghawak ng pera dahil sa paglilipat ng cash advance sa mga taong hindi naman nakatalaga para dito. Ayon rin sa COA, hindi na patunayan ng opisina ng bise na nagamit nilang nasa 62 million pesos na pondo sa kanilang intelligence activities. Nasa 199 million pesos rin daw ang kanilang nagastos ng walang valid invoice at puro acknowledgement receipt lamang. Matatandaan na nauna rito ay may 73.3 million pesos disallowance ng opisina ng bise. Sa kabuuan, nasa 448 million pesos lang ang pinasasauli sa OVP dahil sa hindi malinaw na paliwanag ng paggastos ng confidential funds. Bukod dito, naglabas ng resibo si Bicol Saru Party List Representative Terry Ridon kaugnay sa naging pahayag ng alleged bagman na si Ramil Madriaga na binigyan siya ni FPRRD ng nasa 25 million pesos para bumili umano ng mga sasakyan na gagamitin sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Sa LTO records na binigay ni Ridon sa BNC, nasa 14 vehicles ang nabili ni Madriaga. 11 rito ay mga motor na ang ilan ay high-end. 2 ang kotse at 1 ang cruiser. Ang punto po nung disclosure with the LTO ay hindi ho lahat nung po mga binabanggit dyan ay uncorroborated. Mahalaga po yung disclosure na ito dahil pagpapakita po ito na totoo po yung mga vehicles, motor vehicles, mga motor, at yung pong FJ Cruiser na binabanggit niya sa affidavit po niya mismo. Raratsadahin na raw ng House Justice Committee ang pagdinig kaugnay sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Inaasahang matatapos na ito ngayong buwan at sa susunod na buwan ay aakyat na ito sa plenaryo para magbotohan. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, kampante silang sapat na ang naging panahon para magkaroon ng hatol ang mga mambabatas. Hindi naman Biblia ang katotohanan yung sinasabi ni Madriaga kasi that can also be challenged by way of cross-examination in the Senate. And I believe and I'm confident and I'm optimistic that they will use, what was represented by the resource persons representing agencies, PSA, NBI, COA, as their baseline in order to come up with their own personal decision. Kung matatapos na ngayong buwan ang pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, ibig sabihin, 2 hearing na lang inaasahan natin. Una rito ang sa April 22 o sa Miyerkules at susundan ito sa April 29. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.